Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs, and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ang pag-uusapan natin ay ito'y tungkol kay General Bantag. Trending na trending ito sa social media ngayon. Si General Bantag. Marami ang sumuporta kay General Bantag dahil nga siya yung tinutukoy sa NBI, sa pamahalaan, na main suspect sa Percy Lapid. No? So, ito ang ating pag-uusapan na bakit hanggang ngayon maraming sumuporta kay General Bantag. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, importante yan guys para kakalat itong balita natin sa taong bayan. And also, itong Donmar TV, please follow and please subscribe sa Facebook at sa YouTube natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Importante yan ha, para lagi kayong updated sa mga balita natin. Balik na tayo dito sa topic natin tungkol kay General Bantag. Magre-react tayo dito, no? Napansin ko lang sa social media na trending talaga itong si General Bantag, na nakikita ko sa comment section na marami talaga ang sumuporta kay General Bantag, mga taong bayan, maraming supporters, no? Na hindi nila nagugustuhan na itong pamahalaan na at itong NBI ay sa mga investigasyon nila at ang primary suspect nila o tinatawag nilang mastermind dyan sa Percy Lapid na pangyayari ay si General Bantag. Marami nga na-shock ako sa mga audience, sa mga comment na parang nananawagan pa sila kay Presidente Bongbong Marcos na bakit raw sinuspindi itong Director General na si Bantag. Dahil nga hindi sila naniniwala na si Bantag ay may sa kagagawan dyan sa Percy Lapid. So, ako naman, no? Hati ako dito, no? Wala akong kinakampihan, hindi ako kakampi kay General Bantag, hindi naman ako kakampi sa pamahalaan o kasi marami na kasi na sa audience na parang nag-blame pa sila kay Presidente Bongbong Marcos, no? Marami rin sa mga audience na hindi nagustuhan ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na sinuspindi itong si General Bantag, no? So hati-hati na itong taong bayan sa mga nakita ko sa comment section. Maraming supporters si General Bantag, marami ring supporters itong si PBBM, maraming hindi nagustuhan ang ginawa ni PBBM kay General Bantag. Mga ganun bang mga sabi ba? Dahil nga itong pamahalaan ay si General Bantag yung tinutukoy na mastermind sa Percy Lapid. Ngunit, ang reaction ko dito, ang comment ko dito, no? Ito ay hindi pang final. Suspect pa lamang itong si General Bantag, no? Ang makapagdesisyon nito ay yung hukuman. So hayaan natin ang batas, no? Ang proseso, hayaan natin ito. I hope hindi kayo magagalit sa akin dahil nagre-react lang ako dito, no? Pero ang sa akin lang is hayaan natin ang batas na umiiral na let
the rule of law na makapag-husga kay General Bantag. Ako, may trust ako na kung talagang walang kasalanan itong si General Bantag, ay talagang malalaya itong si General Bantag. No? I know some of the audience here ay kakampi kay General Bantag. Naniniwala na walang kasalanan itong si General Bantag. Kung talagang walang kasalanan itong si General Bantag, malalaman yan dahil iniimbestigahan pa ito. This is under investigation. Okay? So, marami dyan na nanawagan kay Presidente Bongbong Marcos na suportahan itong si General Bantag. Kasi ito rin ay si former President Duterte ang nag-appoint dito na magiging Director General dyan sa Bucor, no? Sa Bilibid Prison. At dahil dito kay General Bantag, no? Marami stricto itong pagka-leader itong si General Bantag ay talagang medyo nakokontrol niya yung mga pasaway dyan sa Bucor, no? Marami naman dyan mga pasaway. So, marami nga dyan sa Bilibid Prison ay takot na takot dito kay General Bantag. Ngunit, sa nangyari kay Percy Lapid, itong si PBBM ay para fair yung investigation ay tinanggal, sinuspinde itong si General Bantag. Okay? At ang taong bayan, maraming mga PBBM supporters na hindi nagustuhan yung si General Bantag yung pinagbibintangan, si General Bantag yung main suspect sa Percy Lapid, no? Alam kong sumusuporta kayo. Ngunit, sa akin is sige lang, kasi hindi pa naman yan final. Hindi pa guilty yan si General Bantag. Okay? Si General Bantag pa lang ay iimbestigahan. Suspect pa lang yan. Okay? Nasa prosecutor pa yan. Okay? Based on sa NBI na kanilang mga investigation ay ang primary na mastermind raw ay si General Bantag. Pero hindi pa yan final. Okay? Hindi yan final kasi ang makapag-desisyon dyan ay yung ating hukuman. Okay? So I hope for Bantag na justice will be served. No? Kung talagang may kasalanan, i-serve. Pero kung wala talagang kasalanan itong si General Bantag, hopefully hindi ito makulong si General Bantag, no? Kasi marami talagang mga speculations, maraming mga analysis na planted ang lahat kay General Bantag. Kawawa naman si General Bantag kung ganun, di ba? So ako rin mismo, no? Nananawagan ako kay Presidente Bongbong Marcos na, Sir, please double check lahat kung talagang itong si General Bantag ay talagang may kasalanan o wala. Sana kayong mga audience ko dito, wag sana kayong magalit sa akin, no? Na tayo naman dito ay neutral, wala akong kinakampihan. Ngunit gusto ko lang mananawagan kay PBBM na subaybayan ito at tutukan itong investigasyon na ito para fair ang lahat, no? Fair ang lahat. Kasi ang taong bayan ay naniniwala, most of the taong bayan ay naniniwala na walang kasalanan itong si General Bantag, no? So, siguro si PBBM sa sobrang busy nito kasi marami rin itong ginagawa ay na-overlook rin ito, no? So, I hope itong si Presidente Bongbong Marcos ay bigyan ng pangalawang pagkakataon na tutukan itong
nangyari dito kay General Albantag, no? Kasi sinuspindi na ito kay PBBM eh. Kaya nga, sa nakikita ko sa comment section sa Taong Bayan, grabe yung comment guys. Kasi sabi nila na, ito lang na parang ayaw na nila kay Presidente Bongbong Marcos. No? Sabi nila na dahil nga sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos kay General Bantag sa pagsuspinde ay nagagalit yung iba kay PBBM. So ako naman is nag-isip ako, baka itong si PBBM rin ay may intelligence rin na nakapagsabi sa kanya kung ano man yan na hindi dapat sa publiko, di ba? Hindi natin alam kung anong nalalaman ni PBBM. At ito namang si General Bantag ay marami ring nakapagsabi na hindi raw corrupt ito na pagka-leader. Maraming suporta rin na kaya nga inappoint ito ni former President Duterte na alam naman natin yang si Duterte ay grabe yan, di ba? Na before yan mag-appoint ng isang opisyal ay talagang sinusuri yan ni former President Duterte. So ganoon ba? Mix talaga ang mga pangyayari ngayon. Mixed emotions ang mga makikita natin sa comment section. Di ko na maintindihan yung iba dahil dati raw silang mga Marcos supporters, ngayon ay galit na galit. So, ang sa akin lang is, ang pananawagan ko dito is sa mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos na nagalit kay PBBM, nananawagan ako sa inyo na please be patient. Hayaan natin ang rule of law, ang batas ang ating ipatakbo, ipaproseso natin dito. Okay? Huwag muna tayong magalit kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Kasi itong si Presidente Bongbong Marcos ay hinahayaan lang niya ang rule of law, ang batas natin. At ako naman, bilang wala akong kinakampihan sa pamahalaan o kay General Bantag, ang sa akin, neutral ako, nananawagan rin ako kay Presidente Bongbong Marcos na suriin mabuti. Huwag madaliin itong kaso na ito kay General Bantag. Okay? Kasi baka may mali lang sa pagbibintang natin kay General Bantag. Mr. President, ako, supporter ako sa inyo. Very loyal kami sa inyo sa mga Marcoses. Nananawagan po kaming mga supporters nyo na kami, mga supporters mo, nanawagan kami na tulungan nyo si General Bantag, Mr. President, na ma-investigate ito na tama, na fair, no? Kaya baka hindi natin alam, Mr. President, na nag-planted ang lahat ng kanyang binibintang. So, I hope, Mr. President, na suriin nyo mabuti, no? Di ko naman kinapihan si General Bantag, ngunit para naman malinaw sa lahat, no? Ayusin muna ang sitwasyon. Imbestigahan mabuti para sure ang lahat, okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Libre kayong mag-comment kung anong sabihin nyo kay Presidente Bongbong Marcos sa ating comment section, okay? Huwag kayong magalit kay PBBM, mag-suggest lang kayo, okay? Para makita ng mga, siguro, kung makita ni PBBM itong vlog natin, di ba? No, mananawagan kayo na tulungan itong si General Bantag. At nananawagan din ako sa mga tinatawag natin diyang mga sa pamahalaan, no, sa NBI, na please double check this
case. Kasi kawawa naman itong si General Bantag, no? Kung magkamali itong inyong pagbibintang sa kanya. Okay, so guys, please like and please share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, like and share guys para malaman ito, maabot ito sa kay Presidente Bongbong Marcos ang ating panawagan. And also, don't forget na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin tungkol dito. Okay? Excuse me. At guys, patuloy nating suportahan si Presidente Bongbong Marcos. Itong Vice Presidente natin na si VP Sara, na mahalin natin ang Pilipinas always. Okay guys, so see you in my next video guys, no? Bago pa naman yung buhok ko. Kasi yung Friday may surprise ako inyo, may sasabihin ako sa inyo bakit itong buhok ko, naka white itong buhok ko kasi may event tayo at sasabihin ko sa inyo Friday soon, okay? Kung ano ang nangyari this Friday. Okay, so guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.